Nagsisimula ang ating kwento sa dakilang kaharian ng Brandy, kung saan nagtipon ang mga alamat ng mundo upang saksihan ang bagong misyon ng pagliligtas na itinakda sa isa sa kanila. Ngunit sa kabila ng inaasahan ng lahat, ang misyon ay para iligtas ang isang mundo na may ranggong S, ang pinakamataas sa lahat, at halos imposibleng magtagumpay. Ang naatasang gawin ito ay ang alamat ng pagpapagaling, si Rista. Tumayo ang lahat bilang paggalang sa kanya at binati siya sa pagtanggap ng ganitong dakilang tungkulin. Nagpasalamat siya sa kanilang tiwala at buong kumpiyansang sinabi, "Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko ang mundong ito mula sa pagkawasak." Napuno ng tuwa at palakpakan ang bulwagan, humahanga sa kanyang tapang at pananalita. Ngunit pag-uwi ni Rista, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Alam niyang halos imposibleng iligtas ang isang S-rank na mundo. Kahit ang mga alamat na nakapagligtas na ng daan-daang mundo ay nanginginig kapag naririnig ang tungkol sa mga mundong mas mababa pa sa ranggong iyon. Kaya paano pa kaya siya, na 5 pa lang ang nailigtas na mundo? Pakiramdam niya ay naipit siya sa isang misyon na baka hindi niya kailanman magtagumpayan. Gayunman, wala siyang pagpipilian. Binuksan niya ang talaan ng mga kandidato mula sa mga ligtas na mundo upang pumili ng bayani na sasama sa kanya. Ngunit agad siyang nadismaya, pare-pareho lang ang mga pangalan, walang kakaiba. Hanggang sa biglang may isang papel na nalaglag sa kanyang ulo. Yumuko siya para pulutin ito, medyo inis pa sa una. Pero nang mabasa niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakasaad doon ang impormasyon tungkol sa isang lalaking may napakataas na stats at nakakakilabot na dami ng kakayahan. Napangiti siya at bulong niya, "Ito ang gusto ko." Hindi na siya nagdalawang isip, inihanda niya agad ang magic circle at sinimulan ang pagtawag. Sa isang iglap, lumitaw ang isang matangkad na binatang may malakas na presensya at gwapong anyo. Lumapit si Rista at magiliw siyang sinalubong. "Maligayang pagdating, Hero Seiya. Ako si Rista, ang alamat ng pagpapagaling. Tinawag kita rito upang maging bayani na magliligtas sa mundong ito." Ngunit malamig lang siyang tinitigan ni Seiya at malamig na tugon, "Ililigtas ang mundo. Ni hindi nga kita kilala." Nagulat si Rista, ngunit inisip niyang baka naguguluhan lang ito sa sitwasyon. Kaya kalmado niyang ipinaliwanag, "May isang mundong nanganganib. Kailangan namin ng isang malakas na katulad mo para protektahan ito. Bilang alamat ng pagpapagaling, hinihiling ko ang iyong tulong." Ngunit sumagot lamang siya ng may pang-aasar. "At bakit hindi ka na lang mag-isa? Bakit ko kailangang makialam?" Tanong ni Seiya sa malamig na tono. Ipinaliwanag ni Rista na ang mga alamat ay hindi maaaring pumasok ng direkta sa ibang mundo at kailangan nila ng isang bayani upang samahan sila. Tiningnan siya ni Seiya ng mas malamig pa at sinabing, "Ibig sabihin, wala kang silbi. Ako lang ang gagawa ng lahat ng trabaho." Nay na si Rista, kaya gusto niyang ipakita sa kanya ang kakayahan niya. Sabi niya, "Subukan mong sabihin ang skill window, at may makikita kang kamangha-mangha." Sinunod ito ni Seiya, at biglang lumitaw ang isang mahiwagang bintana sa harap niya na nagpapakita ng kanyang mga katangian. Nang makita niya ito, tila nagbago ang lahat. Mula sa pagtanggi sa misyon, bigla niyang napagdesisyonang tanggapin ito, kahit alam niyang mapanganib. Nakahinga ng maluwag si Rista, nagpasalamat at ipinakita sa kanya ang kahanga-hangang stats niya. Sabi niya, "Mas malakas ka pa kaysa sa lahat ng bayani bago ka. Sa ganitong lakas, madali mong matatapos ang misyon." Ngunit bahagyang ngumiti si Seiya at nagtanong, "Anong mangyayari kung mamatay ako sa loob ng mundong ito?" Sumagot si Rista, "Walang mangyayari. Babalik ka lang sa sarili mong mundo, parang isang panaginip lang ang lahat." Nang sinimulan na niyang buksan ang gate para ipakita sa kanya ang mundong dapat niyang iligtas, bigla siyang pinigilan ni Seiya. "Saan mo akala mo ako pupunta? Baliw ka ba? Hindi ako basta papasok sa kahit anong mundo." Nagulat si Rista. "Hindi ba't tinanggap mo ang misyon?" Sigaw niya. Sumagot si Seiya, "Oo, tinanggap ko, pero sa isang kondisyon." Bigla niyang hinubad ang kanyang pangitaas at nagsimulang mag-push up sa sahig. Napasigaw si Rista sa inis. "Anong ginagawa mo? Tanga ka ba? Pinag-uusapan natin ang pagliligtas ng mundo tapos nagwo-workout ka lang dyan parang bodybuilder." Pero bigla niyang naalala ang nabasa sa file ni Seiya, kilala ito sa pagiging sobrang maingat. Ngayon, naintindihan na niya, nag-e-ensayo siya dahil ayaw niyang magtiwala kahit kanino. Pagkatapos noon, pumunta si Rista sa kanyang kaibigan na si Arya, ang alamat ng karunungan. Sinabi niya rito na hindi niya maintindihan ang bagong bayani niya. Karamihan sa mga Japanese heroes na dati niyang tinawag ay agad tinatanggap ang ideya ng pagliligtas ng mundo dahil sanay na sila sa ganitong mga kwento. Pero iba si Seiya.
Ang pag-iingat nito ay parang isang sakit. Sumagot si Arya, normal lang yan. Isa kang humaharap sa S-rank na mundo. Imbes na istorbohin mo siya, bigyan mo siya ng kapanatagan para matapos niya ang kanyang misyon. Tumanggo si Rista at bumalik kay Seiya, dala ang pagkain at lahat ng bagay para maging komportable siya. Ngunit seryoso siyang tinitigan ni Seiya at sinabing, tikman mo muna ang pagkain. Baka nilagyan mo ng lason. Napuno si Rista ng galit, wala namang ganun. Sigaw niya, sabay subaw ng pagkain sa harap niya para patunayan. Pero malamig lang ang sagot ni Seiya, baka slow poison. Hihintayin ko kung ano mangyayari. Halos mabaliw na si Rista. Hindi niya maintindihan kung bakit duda ito sa lahat ng bagay. Sinabi niya, hindi sapat ang training lang para talunin ang Demon Lord. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsabing, sige, gawin mo ang gusto mo sa loob ng ilang araw. Kapag handa ka na, gamitin mo ang kampanang ito para tawagin ako. Iniwan niya si Seiya, iniisip na mababagat ito sa loob ng 2 o 3 araw. Pero lumipas ang isang buong linggo, at hindi man lang siya tinawag. Hanggang isang araw, narinig niya ang tunog ng kampana. Agad siyang tumakbo papunta kay Seiya. At nang makita niya ito, halos hindi siya makapaniwala. Lubos nang nagbago ang katawan nito, mas matipuno, mas matalim ang tingin, at mas malakas kaysa dati. Nabigla siyang nagtanong, paano mo naitaas ang lakas mo ng ganito? Ngunit hindi ito sumagot. Nang tingnan niya ang stats ni Seiya, napasinghap siya, umabot na ito sa level 15. Hindi siya nakapagsalita sa sobrang gulat. Chatgave said, paano makakataas ng ganyang laki ang lakas mo sa simpleng push-ups? Hindi normal ang nangyayari, pero iginiit niyang walang kakaiba at ipinakita pa ang iba pa niyang kakayahan, napakatakot din ang mga iyon. Sa kabila ng lahat, sinabing kailangan pa rin niya ng dagdag na training. Sumigaw si Rista, akala mo ba mananatili kang nakukulong sa kwarto na yan magpakailanman? Binuksan niya ang portal at sabi, pera na sa mundong dapat mong iligtas. Ngumiti si Seiya at sinabi, sige. Ngayon handa na ako ng lubusan. Napatigil si Rista. Baliw ka ba? Ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Magkasama silang pumasok sa mundong iyon. Dumating sila sa unang rehiyon ng ikalawang mundo, isang lupain na tinatawag na Edo. Malawak at lunti ang kapatagan iyon, payapa at parang walang banta. Nagpunta sila agad sa lungsod para bumili ng gamit at maghanap ng mga halimaw na maaaring labanan ni Seiya para tumaas ang kanyang level. Habang nasa daan, sinalubong sila ng isang taga-barangay na may ngiting magiliw. Masayang sumagot si Rista, ngunit tiningnan siya ni Seiya ng malamig at sabi, anong ginagawa mo? Babatian mo ba ang bawat taong makakasalubong mo? Napangiti si Rista at natawa, anong problema? Mukhang walang masama sa kanya. Pero seryoso ang sagot ni Seiya, baka hindi ito ang tunay niyang anyo, maaaring halimaw na nakikubling tao. Nagalit si Rista, tumigil ka sa kalokohan, wala namang baliw dito maliban sayo. Nagpatuloy sila papunta sa tindahan ng sandata. Binigyan ni Rista si Seiya ng pera at sinabing bumili siya ng isang espada at isang kalasag. Nagulat siya nang humingi si Seiya ng 3 kalasag at 50 piraso ng bawat item sa tindahan. Sumigaw siya, baliw ka ba? 3 kalasag. Bakit? Kalmong sumagot si Seiya, kailangang maghanda. Paano kung masira ang kalasag ko? Kailangan ko ng maraming backup. Galit na kinuha ni Rista ang pera at sabi, sapat na. Ako na ang pipili. Binigay niya sa kanya ang isang matibay na espada at isang makapangyarihang kalasag. Ngayon, kahawig na niya ang isang tunay na mandirigma. Ipinagmamalaki ni Rista, handa ka na. Manggaso na tayo ng halimaw. Tumanggi si Seiya, hindi pa. Hindi pa tayo handa para sa mga halimaw sa gubat. Pilit niyang sinabi, mahina ang mga halimaw dito. Ipapakita ko sa iyo mismo. Pumasok sila sa gubat at lumitaw ang isang maliit na slime. Ngumiti si Rista, kita mo. Napakahina nito. Isang tapak lang at patay na. Ngunit nanatiling naka-antibase si Seiya at maingat na pinagmamasdan ang slime. Madali lang. Tapusin mo na, sabi ni Rista. Biglang umatake si Seiya at ginamit ang atomic splitter, pinasabog ang slime na naging maliliit na piraso. Sumigaw si Rista, hindi naman kailangan yan. Mahina siya. Pero hindi tumigil si Seiya, pinatawan pa ng Hellfire ang mga labi hanggang wala nang natira. Sumigaw si Rista, bakit mo ginagawa yan? Patay na siya. Matahimik na tugon ni Seiya, kailangang lagi kong ibato ang huling hampas para makumpirma. Huwag magtiwala sa panlabas na anyo. Nagpatuloy siya sa pag-atake hanggang muntik na masira ang buong gubat.
Sumigaw si Rista, nakita mo naman ang stats niya, mahina siya. Sabi ni Seiya, kahit makita ko ang numero, hindi sapat. Maaaring mangloko ang stats. Kailangang maging maingat palagi. Napabuntong hininga si Rista. Sige na, magtuloy tayo. Biglang pinatay ng isang nakakatakot na demonic aura ang paligid at nanlamig ang kanilang katawan. Mula sa mga anino, lumitaw ang isang makapangyarihang babae na may sunriza na malupit. Kumusta, bayani? Bungad niya. Ako ang isa sa 4 na general ng Demon Lord, Catastrophe of Chaos. Dahil nakita niyo ako, ito na ang huling araw ninyo sa mundo. Nanginginig si Rista. Imposible. Paano lalabas ang isa sa 4 na catastrophes ng ganoon kabilis at nasa isang safe zone pa? Tumawa ang demonist. Alam ng Demon Lord na darating ang isang bayani. Pinadala niya ako dito para maghintay at patayin kayo pagkadating ninyo. Nagkumpas ang galit ni Rista, kung nauna tayo pumasok, natapos na agad ang paglalakbay ninyong iyon. Hinugot ng demonist ang kanyang espada, at nang silipin ni Rista ang kanyang stats, nanlamig ang buong katawan niya. Level 66, halos 1,000 sa lahat ng attributes, imposibleng talunin. Napalingon siya kay Seiya. Anong gagawin natin? Pero nakita niyang tumatakbo na ito palayo sa buong bilis. Napasigaw si Rista, Diyos ko, pati pagtakas mo mukhang heroic. Habang tumatakbo sila, mariing sabi ni Seiya, kailangan nating umatras ngayon din. Sa gitna ng kaba, nagbukas si Rista ng portal, pero mabilis silang hinabol ng demonyo at muntik na silang tamaan ng atake. Agad gumamit si Seiya ng Hellfire para itulak ito palayo, at sa awa ng langit, nakatakas sila sa huling sandali. Tumawa ang demonist, tumakbo ka. Munting bayani. Pagkalipas ng 2 araw, babalik ka rito na parang aso. Pagbalik nila sa Bria Kingdom, agad inutusan ni Seiya si Rista na huwag siyang istorbohin. Kailangan niyang mag-ensayo ng mag-isa. Lumipas ang 2 araw at nagsimulang mainip si Rista. Ginamit niya ang kristal upang tingnan ang lungsod, at halos tumigil ang tibok ng puso niya. Nilusob ng mga demonyo ang lungsod at naghasik ng kaguluhan. Ang mga mamamayan ay nagsisigawan, umiiyak, at nagmamakaawa ng tulong habang pinagtatawanan sila ng mga demonyo. Kung hindi lilito ang bayani sa loob ng 1 oras, papatayin ko silang lahat, sigaw ng demonist. Galit na galit si Rista at agad tumakbo papunta kay Seiya. Sinisira na niya ang lungsod. Kailangan na nating pumunta ngayon. Ngunit kalmado lang ang sagot ni Seiya, hindi pa ako sapat na malakas. Kailangan ko pang mag-ensayo. Mas mabagal ang takbo ng oras dito, tandaan mo, may oras pa tayo. Sumigaw si Rista, oo, pero doon, tuloy ang oras. Naghihingalo na ang mga tao. Sa galit, binuksan niya ang portal, pero agad siyang pinigilan ni Seiya. Hindi pa ako handa, kapag ngayon tayo pumunta, pareho tayong mamamatay. Umiiyak na sabi ni Rista, at kung maghintay tayo, mamamatay naman ang mga mamamayan. Duwag ka. Pero biglang tumigas ang boses ni Seiya, hindi ako duwag. Ako lang ang may kakayahang iligtas ang mundong ito, kaya kailangan kong mabuhay. 2 araw na akong walang tigil sa pag-eensayo para sa pagbalik na ito, dagdag niya. Tiningnan ni Rista ang kanyang stats at napasinghap. Sa loob lang ng 2 araw, umabot na siya sa level 21, at mas malakas pa ang attributes niya kaysa dati. Ngumiti si Seiya. Ngayon, handa na ako. Tara na. Sa parehong oras, nagsawa na sa paghihintay ang demonist. Itinaas niya ang espada, handang patayin ang mga mamamayan, ngunit bago pa man ito bumaba, isang nagliliyab na atake ang pumihil sa kanya. Dumating na si Seiya. Ngumiti ng mayabang ang demonist. Ang bilis mong lumakas, pero ngayong gabi, mamamatay ka pa rin. Sumigaw si Rista, hindi. Mas mataas ang stats niya kaysa sa iyo. Sumuko ka na. Ngunit tumawa lang ang demonist, at biglang sinaksak ang sarili gamit ang kanyang espada. Napasigaw si Rista sa takot, akala niya nagpakamatay ito. Ngunit hindi, nagbago ang anyo ng demonyo at naging isang halimaw na napakalakas. Nang tingnan ni Rista ang stats, muntik na siyang himatayan, triple na ang mga numero, lagpas sa imposible. Sumugod ang halimaw, winasak ang paligid, at inakala ni Rista na patay na si Seiya. Pero nang mawala ang alikabok, napatulala siya, nakatayo pa rin ito, walang galos, parang walang nangyari. Dali-dali niyang sinilip ang nakatagong stats ni Seiya, at nang makita niya ito, nanginginig siya sa gulat. Level 37, lahat ng attributes nasa lampas 10,000, at may 12 dosenang nakakakilabot na skills.
isang kapangyarihang lampas sa anumang kayang paniwalaan. Sa una, tulalang-tulala si Ra sa nakita niyang mga numero. Hindi siya makapaniwala, imposible, walang taong makakamit ng ganitong lakas sa loob lang ng 2 araw ng pagsasanay, bulong niya sa sarili. At doon niya naisip, simula pa nang dumating si Seiya sa mundong ito, tinatago na pala niya ang tunay niyang kakayahan. Kahit noong hinarap niya ang Disaster of Chaos, kaya na pala niyang talunin ito. Pero pinili pa rin niyang mag-ensayo para masiguro ang isang ganap at lubos na tagumpay. Sa sandaling iyon, iisa lang ang pumasok sa isip ni Rista, ang lalaking ito, may kabaliwan na yata. Pakiramdam niya, walang sino man ang magiging panatag sa tabi ni Seiya. Maging ang demonist ay nagulat sa lakas ni Seiya. Mukhang mas malakas ka pa sa inaakala ko, sabi nito, pero hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ay pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang lipulin ang buong lungsod. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, mabilis na sumugod si Seiya at tinaga siya gamit ang Hellfire Sword. Pumutok ang katawan ng demonyo, nagliyab at naging abo, tuluyang naglaho sa mundo. Sa wakas, natapos din ang labanan. Masayang lumapit si Ra kay Seiya. Hindi ko akalaing tinatago mo pala ang ganitong lakas, sabi niya. Pero kalmado lang ang sagot ni Seiya, natural lang iyon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko laban sa mga kalaban, at masiguro ang ganap na tagumpay. Pagkatapos noon, lumapit ang mga mamamayan ng lungsod para magpasalamat. Inalok nila sina Seiya na manatili at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit sabi ni Seiya, wala akong tutol sa pagdiriwang, pero may kailangan muna akong tapusin. Kaya kinuha niya ang mga labi ng Disaster of Chaos at sinira ito, pati na rin ang malaking bahagi ng lungsod. Dahil dito, nagsisigawan ang mga tao at nagmamakaawa, umalis ka na. Bago mo patuluyang sirain ang lahat. Pagkaalis nila sa nayon, pinagalitan siya ni Ra. Siraulo ka ba? Bakit mo pinasabog ang demonyo sa gitna ng lungsod? Hindi mo ba pwedeng gawin iyon sa labas? Sigaw niya. Sagot naman ni Seiya, hindi ko kayang tiyakin na hindi ako sisipian ng mga labi ng demonyo. Mas mabuting wasakin ko sila habang nandoon. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang lalaking iniligtas ni Seiya kasama ang anak nito. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng ilang barya. Pero nang makita iyon ni Seiya, sumigaw siya, ito lang. Kuripot ka, halos iwanan ko na ang buhay mo sa demonyo para lang sa ilang baryang yan. Nanginginig sa takot ang lalaki at agad nag-sorry. Binuhos niya lahat ng pera niya kay Seiya bago umalis. Gulat na gulat si Rista. Bakit mo tinanggap yun? Hindi ba tungkulin ng bayani na tumulong ng walang kapalit? Tanong niya. Sagot ni Seiya, kailangan ko ng pera para mas lalo akong lumakas, para mas marami akong matulungan. Bumalik silang dalawa sa Brenna Kingdom. Doon, nagreklamo si Rista kay Arya tungkol sa ugali ni Seiya. Grabe ang lakas niya, pero napakakakaiba ng kilos niya. Hindi ko pa rin siya maintindihan, sabi niya. Ngumiti lang si Arya. Normal lang yan. Mahirap ang mundong to, kaya laging maingat si Seiya. Pero inip na si Rista. Gusto ko nang tapusin to. Gusto kong maging alamat tulad mo. Sabi niya. Napabuntong hininga si Arya. Hindi ako dapat tularan. Nagprotesta si Ra, pero niligtas mo ang 300 mundo. Ikaw ang perpektong halimbawa, sagot ni Arya. Oo, pero sa lahat ng mundong yun, may isa akong hindi nailigtas. Mababang level lang ng kahirapan, maganda ang kondisyon, pero dahil sa isang pagkakamali, nawasak ko ang buong mundo. Tinangka ni Rista siyang pagaanan ang loob. Isang pagkabigo lang yun. Hindi yan big deal kung nakapagsalba ka ng daan-daang iba. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Seiya nang hindi kumakatok. Nay na si Rista, pero tila nagulat si Arya na parang kilala na niya si Seiya. Lumapit siya at tinanong, kumusta ka? Ngunit malamig ang tugon ni Seiya, sino ka at anong kailangan mo? Ipinakilala ni Arya ang sarili niya at tinanong kung bakit siya naroon. Sabi ni Seiya, hindi na siya nakakakuha ng magagandang resulta sa pag-eensayo mag-isa, kaya gusto niyang hanapin ang ibang paraan para lumakas pa. Masaya si Rista, akala niya lalaban na sila sa mga halimaw at magsisimula ng bagong pakikipagsapalaran. Pero tumanggi si Seiya. Ayokong sumugal at humarap ulit sa isa pang demonyo, sabi niya. Kaya iminungkahi ni Arya, mas mabuti kung magpunta tayo sa isang alamat ng kaharian, baka matulungan kanyang pataasin ang lakas mo. Hinayla siya ni Rista at mamulong, sino yang magte-train sa kanya. Hindi tayo nandito para subukan siya. Ngumiti si Arya.
Pupunta tayo sa pinakamalakas na tagapagsanay sa buong kaharian, si Sirius, ang alamat ng espada. At ganoon nga ang ginawa nila. Pagdating nila, ipinaliwanag ni Arya na gusto niyang tulungan ni Sirius si Seiya upang mailigtas ang S-rank world. Pumayag si Sirius, pero may kondisyon, anuman ang mangyari, bawal mong itigil ang pagsasanay. Kapag tumigil ka, hindi na kita tuturuan muli. Ngumiti si Seiya ng sarkastiko. Huwag kang magyabang, baka ikaw pa ang unang umiyak. Napuno ng galit si Sirius at hinamon siya, ipakita mo nga kung gaano ka kagaling. Nagsimula silang maglaban. Malakas si Sirius, pero nakakabayan si Seiya sa bawat tama ng espada. Namangha si Sirius sa husay niya at nagpasya, ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Makalipas ang 2 araw, bumisita si Rista para tingnan ang progreso ng kanyang training, pero laking gulat niya nang makita si Sirius, nagluluto sa kusina. Nagulat si Rista kaya tinanong niya si Sirius tungkol sa pagsasanay nila. Sabi ni Sirius, si Seiya ay isang napakalakas na mandirigma. Kahit isa lang siyang tao, na-master na niya halos lahat ng kakayahan ko sa unang araw pa lang. Ngayon, sobrang lakas na niya, hindi ko na kayang lumaban sa kanya gamit ang normal kong lakas. Tuwa-tuwa si Rista, kahanga-hanga yan. Ang bilis ng progreso niya. Pagkalipas ng 4 na araw, naghahanda si Rista ng pagkain para ipagdiwang ang tagumpay ni Seiya. Pero laking gulat niya nang makita si Sirius na nagtatago sa kusina. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Mahinang bulong ni Sirius, pakihinaan mo boses mo. Kapag narinig niya ako, mahahanap niya ako. Ang hirap kong makatakas sa kanya. Nalito si Rista. Makatakas? Kanino? Tanong niya. Sumagot si Sirius, kay Seiya. Ang taong yun, baliw. Hindi ko pa naranasan ang ganitong klase ng tao, sobrang maingat at adik sa lakas. 4 na araw kaming nag-ensayo ng walang tigil, ni 1 minuto walang pahinga. Ngayon, 3 beses na siyang mas malakas kaysa sa akin. Pero ang sabi niya, hindi pa siya titigil hanggat hindi siya nagiging 100 beses na mas malakas sa akin. Kaya tumakas ako at nagtago rito. Delikado yang bata, kaibigan. Biglang lumitaw si Seiya. Bakit kayo nagtatago? Halina kayo, ituloy na natin ang training. Napasigaw si Sirius, ayoko na sa buhay ko. Kung maging bayani ay kailangan kong sanayin ka, mas gusto ko pang huwag lumaban. Itinapon niya ang kanyang sandata sa dagat para lang makatakas. Pero hindi siya pinayagan ni Seiya. Hindi ka aalis hanggat hindi ko naaabot ang antas na gusto ko, malamig na sabi nito. Sinubukan ni Rista siyang tigilan. Tama na, pabayaan mo na siya. Biglang utos niya, ngunit bigla ring lumitaw si Arya. Rista, hinahanap ka ni Lady Ishtar. Gusto kanyang makausap ngayon din. Agad na pumunta si Rista sa Lady Ishtar ng Brandia Kingdom. Pagdating niya roon, tinanong siya ni Ishtar tungkol sa bayani. Kumpiyansang sagot ni Rista, wala kayong dapat ikabahala. Napilitan niyang magretiro ang alamat ng espada dahil sa ginawa niya rito. Natawa si Ishtar. Ganon talaga si Sirius. Kahit noong tao pa lang siya. Nabigla si Rista. Ano? Akala ko ang mga alamat ay ipinanganak na alamat. Ngumiti si Ishtar. Para maging alamat ang isang tao, kailangan niyang gumawa ng dakilang bagay, isang kwento na maririnig ng lahat. Si Sirius noon ay isang ordinaryong mandirigma, ngunit sa tulong ng unang guro niya, natuklasan niya ang tunay niyang lakas at naging alamat ng espada na kilala mo ngayon. Pagkatapos ay lumalim ang tono ni Ishtar. Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Matapos ninyong mapuksa ang Disaster of Chaos, nagpadala ang Demon Lord ng isang makapangyarihang halimaw upang sirain ang lungsod ng Simul at patayin ang mga kakampi ni Seiya bago pa sila makasama sa kanyang paglalakbay. Nagpasalamat si Rista at dali-daling bumalik kay Seiya. Pero pagdating niya, nakita niyang hawak ni Seiya si Sirius at sinasaktan ito. Seiya, anong ginagawa mo? Bakit mo siya binubugbog? Sigaw ni Rista. Kalmadong sagot ni Seiya, hindi ko siya binubugbog. Bahagi ito ng training. Pero ang desperadong mukha ni Sirius ang nagpatunay ng totoo. Bitawan mo na siya. Sigaw ni Rista. May mga kalabang naghihintay sa atin sa lungsod. Tumitig si Seiya sa kanya at ngumiti. Walang problema. Handa na ako para sa kahit ano. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa lungsod ng Simul. Ngunit pagdating nila roon, nagkakagulo na ang mga tao at nagsisilikas palabas ng lungsod. Bakit kayo umaalis? Tanong ni Rista. Sagot ng isa, narinig naming aatakihin daw ang lungsod.
Paparating na ang hukbo ng mga zombie ng Demon King para patayin kaming lahat. Kinabahan si Rista. Alam niyang hindi tinatablan ng espada ang mga zombie monster. Ang tanging paraan para talunin ang mga ito ay gamit ang napakalakas na apoy o banal na tubig. Kaya agad silang nagtungo sa isang mangangalakal upang bumili ng holy water. Tinanggap sila ng mangangalakal ng magalang at sinabi niyang ibibigay niya ang kailangan nila para protektahan ang lungsod. Pero malamig na tugon ni Seiya, ibigay mo sa akin ang 10,000 bottles. Napatingin ang mangangalakal, paano mo naman hinihingi yan? Wala nga akong ganyan karami. Galit na hinawakan ni Seiya ang lalaki para piliting kunin ang gusto niya. Pero agad na nagtangkang pigilan ni Rista, at kinuha niya ang 10 bote lang. Pagkatapos, pumunta sila sa simbahan para makipagkita sa mga kakampi na binanggit ni Ishtar. Doon, sinalubong sila ng pari na nagpasalamat at nagsabing dinala niya ang 2 pinakamalakas sa lungsod para lumaban kasama nila, ang magkapatid na sina Mash at Lulo, na may dugo ng mga alamat na dragon. Ngunit hindi pinakinggan ni Seiya ang paliwanag ng pari, sa halip, binuhusan niya ng holy water ang ulo nito sa harap ng lahat. Akala ng mga tao na inaasar niya ang pari, ngunit biglang nagliyab ang lalaki at bumagsak. Nagulat si Rista, napatunayan niyang ang pari ay isang zombie. Sumigaw ang zombie na puno ng galit na papatayin niya ang lahat para mas mapadali ang paglusob. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Seiya. Sumugod siya na parang dragon at pinilas ang zombie hanggang sa wala nang natira. Nabigla at nanahimik ang mga tao, hindi nila nakita ang buong pag-atake. Habang papatay na ang zombie, napangisi ito at bamulong, akala mo tapos na. Isa lang akong sundalo. Bukas, dadating ang isang buong hukbo ng 100,000 zombies at buburahin ang lungsod na ito. Tamang-tama lang ang tugon ni Seiya, salamat sa impormasyon. Ngayon, mawala ka na. Napuno ng takot si Rista dahil ang sinabi nito ay tunay na sakuna. Hinawakan niya si Seiya para mabilis silang tumakas, pero sa halip, winasak ni Seiya ang buong simbahan pati ang paligid nito. Natigilan ang mga tao sa lakas ng pagkasira at nagbulungan, kung ganito lang kapag naglilinis siya, gaano pa kaya siya sa totoong labanan. Nagpasalamat kina Seiya ang magkapatid na Mash at Lulo. Ngunit para siguruhin, binuhusan muna niya ng holy water pareho nilang katawan, pati si Rista ay binuhusan niya, sinasabing kailangan siguraduhin na hindi siya isang zombie pig. Nang masiguro niya, tinignan ni Rista ang stats ng magkapatid, mahina pala sila. Hindi perpekto ang mga numero nila, pero sa pagsasanay, asenso sila, sabi niya. Tila naiinis si Seiya. Walang silbi sa akin ang dalawa. Dapat umalis na sila, malamig niyang sabi. Pero may dugo ng dragon sila, magiging malakas sila sa hinaharap, pagtutol ni Rista. Iyon mismo ang dahilan kung ayaw ko sa kanila, tugon ni Seiya. Dumating ang mga gwardya ng lungsod at nagtanong tungkol sa pagsabog. Ipinaliwanag ng madre na zombie ang pari at iniligtas sila ng bayani. Nagpasalamat ang kapitan at nag-alok ng 200 soldiers para lumaban kasama nila laban sa zombie army. Tinanggihan ni Seiya, manatili ninyo sila sa lungsod. Ako ang haharap sa hukbo mag-isa. Nagulat ang kapitan. 10,000 zombies, paano mo haharapin iyon mag-isa? Sagot niya. Hindi ninyo kailangang pakialaman, sagot ni Seiya. Protektahan ninyo ang sarili ninyo at gawing mahalaga ang 2 bata na yan kung maaari. Nag-init ang ulo ni Rista. Huwag mong bastyusan ang mga tao. Nais lang nilang tumulong. Pero malamig ang sagot ni Seiya, hindi ko pahihintulutan na sino man ang magsasakripisyo ng walang kabuluhan. Kaya ko to mag-isa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rista, hindi ito kay abangan, paraan niya iyon para protektahan ang iba. Pumunta sila sa lugar kung saan umaatres ang hukbo ng zombie. Alam ni Seiya na hindi sapat ang holy water para sa lahat, kaya ginamit niya ang bagong skill na pinag-aralan niya. Sinuman niya ang isang higanteng meteor mula sa langit na bumagsak sa hukbo, tinangay ang lahat at tuluyang nawasak. Nawala ang hukbo, at naiwan si Rista na walang imak sa pagkabigla sa kapangyarihan ni Seiya. Bumalik sila sa lungsod para magpahinga. Ilang araw ang lumipas at dumalaw si Lulo na umiiyak kay Rista. Nawawala ang kapatid niyang si Mash at hindi niya alam kung nasaan. Tinangka ni Rista siyang pagaanan, sige lang siya. Napuksan na natin ang zombie army, wala nang panganib. Nagpasalamat si Lulo at tinanong kung nasaan si Seiya. Sinabi ni Rista na nasa kwarto siya, pero pagpunta nila roon, nagulat silang mag-isa, magulo ang buong kwarto. Tinanong mo ba kung ano ang ginawa ko dito? Sabi ni Seiya.
Nagsusumikap ako gumawa ng makapangyarihang sandata para sa labanan, at sa wakas, nagtagumpay ako. Tiningnan ni Rista ang sandata at napansin niyang ito ay isang platinum weapon na may napakalakas na kapangyarihan. Nagtanong siya kung paano ito nagawa ni Seiya, at sagot nito, kailangan ko ng isang legendary na material para palakasin ito. Kaya ginamit ko ang ilang hibla ng buhok mong nalaglag at tinunaw ko sa sandata. Biglang sumabog sa galit si Rista, ngunit wala na siyang magagawa pa. Maya-maya, dumating ang landlady dala ang isang regalo, sinabing ipinabibigay ito kay Seiya. Nang buksan ni Rista, ordinaryong salamin lang ang laman. Pero bigla itong kumislap, at isang nakakatakot na kalansay ang lumabas mula rito. Katabi nito si Mash. Ipinakilala ng kalansay ang sarili, ako si Deathma, Calamity of the Dead, ang tagalikha ng mga halimaw sa hukbo ng Demon King. Hindi ko akalaing masisira ninyo agad ang aking hukbo, kaya ngayon, kinuha ko si Mash at pahihirapan ko siya hanggang sa mamatay. Sinimulang pahirapan ni Deathma ang batang si Mash, ngunit buong tapang itong tiniis ang sakit. Walang magawa si Rista para tumulong. Hanggang sa inutusan siya ni Seiya, buksan mo agad ang gate papunta sa Brandia Kingdom. Tumingin siya kay Mash at sinabing, pinatunayan mong matapang ka, gagawin kitang tagadala ng gamit ko. Kumapit ka, huwag kang mamamatay. Itinaas ni Seiya ang espada para atakihin ang kalaban, ngunit natawa si Deathma. Walang saysay. Hindi mo alam kung nasaan ako, kaya hindi mo ako matatamaan. Ngunit hindi ito umobra kay Seiya. Tumalon siya ng mabilis papunta sa salamin, pinagsasaksak ito ng matinding puwersa, at naputol ang braso ni Deathma. Nagulat ang lahat, paano niya tinamaan ang kalaban nang hindi man lang alam ang kinaroroonan nito. Pagkatapos, hinayla ni Seiya ang lahat papunta sa gate ng Brandia Kingdom para makakuha ng kaunting oras. Ang tunay niyang layunin, mailigtas agad si Mash. Sinabi ni Rista na may alam siyang paraan para makarating sa kinaroroonan ng demonyo, kaya nagtungo sila kay Ishtar upang humingi ng tulong. Pumayag si Ishtar at binuksan ang isang gate diretso sa lugar ni Deathma. Pagdating nila roon, agad sinalakay ni Seiya ang demonyo at hinayla palayo si Mash, ngunit hindi tinatablan ang mga atake niya. Nang mapagtanto ni Deathma na hindi niya matatalo si Seiya, ginamit niya ang kanyang lihim na sandata. Tinawag niya ang isang kakaibang nilalang na sobrang lakas. Sinubukan itong hiwain ni Seiya gamit ang espada, ngunit hindi ito tinablan. Tumawa si Deathma, sayang lang ang lakas mo. Hindi mo ito masasaktan kahit anong atake. Nang suriin ni Rista, nakita niyang halos lahat ng stats nito ay lampas 30,000, at tanging ice magic lang ang makakasira rito. Ipinaliwanag pa ng demonyo, ang tanging paraan para mapatay ito ay isang frozen direct blow bago pa muling mabuo ang katawan nito, at dapat mas malakas iyon sa 10,000. Wala sa inyo ang may kakayahang gawin iyon. Mas mabuting sumuko na lang kayo. Ngunit ngumiti si Seiya. Akala mo mapipigilan mo ako? Tingnan mong mabuti. Bigla siyang sumugod ng napakabilis, hinawakan ang katawan ng halimaw gamit ang isang kamay, at ginamit ang ice seal sa kabilang kamay upang tuluyang ipanigas ito. Pagkatapos, hinugot niya ang espada at pinakawalan ang apoy ng impyerno, winasak niya ang halimaw ng buo. Sa wakas, nagtagumpay siya. Pagbalik nila sa lungsod, nagpasalamat si Mash sa kanilang dalawa sa pagliligtas sa kanya. Ngumiti si Seiya at sinabing, balang araw, tutulungan kitang maseklian ang utang na yan. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Seiya na sumunod sa kanya papunta sa kuweba ng Legendary Dragon Clan, kung saan nakatago ang isang dakilang sandata na kayang pumatay sa Demon King. Tuwang-tuwa si Rista dahil isa na namang bagong pakikipagsapalaran ito. Pero malamig lang ang sagot ni Seiya, babalik muna tayo at mag-e-ensayo pa. Kailangang palakasin pa natin ang sarili natin bago ang lahat. Pagkatapos noon, nagtungo silang lahat sa dakilang kaharian ng Brandia. Namangha sila sa ganda ng lugar at gustong-gusto pa nila itong tuklasin. Pero sabi ni Seiya, kailangan natin ng isang malakas na tagapagsanay kung gusto nating makaharap ang mga susunod na laban. Kaya nagpasya silang hanapin si Sirius. Ngunit imbes na sa training ground, nakita nila itong abala sa kusina. Parang sobrang naubos na ni Seiya ang lakas niya sa pag-e-ensayo noon, kaya tuluyan na itong sumuko sa pakikipaglaban at piniling magluto na lang. Nang makita siya ni Seiya, sumigaw ito, itigil mo yang kalokohan na yan. At agad siyang tinawag pabalik sa training. Nanginginig sa takot si Sirius at sinabing, ayoko na. Hinding-hindi ko na gustong makita ang training ground habang buhay ako. Doon na sumingit si Rista at sinabing,
Ngayon, hindi si Seiya ang itetrain mo, kundi si Mash. Nang marinig ito ni Sirius, napabuntong hininga siya ng malalim at tila nabunutan ng tinak. Salamat. Sa wakas, hindi ko na siya kailangang turuan ulit. Agad niyang tinanggap ang alok na sanayin si Mash. Pagkatapos noon, dinala naman ni Rista si Lulu sa Legend of Fire para magsanay. Sa ganitong paraan, lahat ay may kanya-kanyang guro at tungkulin, maliban kay Seiya, na wala pa ring nagtuturo sa kanya. Maya-maya, dumating si Arya at sinabing, alam ko kung sino ang perpektong magtuturo kay Seiya. Dinala niya sila sa isang madilim at nakakatakot na lugar, kung saan biglang lumitaw ang isang nakakatindig balahibong babae. Ipinakilala siya ni Arya, siya si Adele, ang Legend of War, ang pangalawang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian, kasunod ni Valkyrie, ang Legend of Destruction. Ngunit hindi kumbinsido si Seiya at mayabang na sinabi, yan ba? Mukhang mahina lang. Wala akong matututunan dyan. Tatalikod na sana siya, pero bigla na lang gumalaw si Adele ng sobrang bilis at lumitaw sa likuran niya. Sabi nito, kaya mong maramdaman ang presensya ko gamit lang ang mga mata mo. Ibig sabihin, kwalipikado kang matutunan ang Eternal Sword. Pero hindi ito magiging madali. Kaya mo bang tiisin? Malamig na sagot ni Seiya, hanggat makapangyarihan ang skill na yan, kakayanin ko kahit ano. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta si Rista para tipunin ang grupo at ihanda silang lahat papunta sa kuweba ng dragon para kunin ang legendary weapon. Nang silipin niya si Mash, nagulat siya nang makita ang malaking pagtaas ng kanyang statistics, gising na ang lakas ng dragon sa loob niya. Pero malungkot ang kaso ni Lulu. Wala man lang nagbago sa kanyang mga kakayahan. Sinubukan siyang turuan ng Legend of Fire ng mga basic magic, pero napagtanto nitong napakahina ng kakayahan ni Lulu. Maliwanag na hindi siya kailanman matututo ng mahika. Ayaw masaktan ni Rista ang damdamin ni Lulu kaya hindi na niya sinabi ang totoo, at dinala na lang niya ito para sumama sa grupo ni Seiya. Nang mabuo ang lahat, nagtulungan silang maglakbay hanggang marating nila ang kuweba ng dakilang Dragon Clan. Sa pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang isang napakalaking gate na humaharang sa daan. Ang kondisyon para mabuksan ito, kailangang mismong ang mga napiling mandirigma ang magpapagana nito. Excited si Mash, akala niya sa wakas ay makakatulong na siya kay Seiya. Pero bago pa man may makalapit sa gate, bigla na itong binasag ni Seiya gamit ang bago niyang skill. Talaga bang mag-aaksaya pa tayo ng oras dito? Malamig niyang sabi. Pumasok silang lahat, ngunit wala silang nakita sa loob. Nagtaka silang lahat, totoo nga bang may legendary weapon dito, o isa lang ba itong alamat? Bigla silang nakarinig ng boses na nagsabi, kung gusto nyo ang sandata, kailangan niyong makatawid sa gate na ito. Pagpasok nila, napunta sila sa gitna ng Dragon Clan, isang napakagarbo at mahiwagang lugar na parang galing sa isang kwento ng pantasya. Pero hindi sila pumunta roon para mamangha, kundi para hanapin ang makapangyarihang sandata. Sabay-sabay silang nagtungo sa harap ng Dragon Queen na si Levi. Pagdating nila, mainit silang sinalubong ni Levi at nagpasalamat sa kanila sa paglaban sa mga kalamidad na kumakalat sa ibabaw ng mundo. Sinabi niyang tutulungan niya sila sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos, tinawag niya si Mash at nilagyan ng mahiwagang orasayon. Biglang sumiklab ang kapangyarihan ng dragon mula sa loob niya, at 10 beses na tumaas ang lahat ng kanyang statistics. Tuwa ang naramdaman ni Lulu nang makita iyon, kaya nakiusap siya kay Levi na bigyan din siya ng ganoong kapangyarihan. Pero mahinahong sagot ni Levi, hindi mo kailangan ng ganitong lakas. Dahil balang araw, ikaw ang magiging pinakamalakas na espada sa buong mundo, ang Demon Slaying Sword. Lahat ay napatigil sa narinig. Agad na nagtanong si Mash kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Levi, seryoso ang tono, para makuha ang legendary weapon ng aming clan, kailangang magsakripisyo si Lulu. Siya mismo ang magbabago at magiging espada na may kakayahang pumatay sa Demon King. Nagulat at natarante si Mash. Hindi kami pumunta rito para talunin ang Demon King kapalit ang buhay ni Lulu. Hindi ko yan matatanggap, sigaw niya. Ngunit malamig na sagot ni Levi, wala nang ibang paraan. Nalalapit na ang pagkawasak ng buong mundo dahil sa mga demon forces na patuloy na pumapatay sa lahat ng kanilang madaanan. Ang mga bayan na nakita niyong ligtas ay dahil naghihintay pa ang Demon King sa pagdating ng hero. Ngayon na nandito na siya, oras na lang ang bibilangin bago sila lipulin. Ibig sabihin, kailangang isakripisyo si Lulu kapalit ng kaligtasan ng lahat. Iyon lang ang tanging paraan para mapatay ang Demon King. Lungkot ang
Bumalot sa buong grupo nang umalis sila kay Levi. Tinangkang palakasin ni Rista ang loob ni Lulo, pero basag na basag ang puso nito, lalo pa nang malamig na sabihin ni Seiya, kung ito ang realidad, wala tayong magagawa. Napaluha si Lulo at umalis. Kinagabihan, nagsimula ang seremonya para sa espada. Si Lulo ang kailangang bumaba sa kailaliman upang may sigawa ang ritual at maipanganak ang Demon Slaying Sword. Nakayuko siyang malungkot, sabay sabing, sana maging kapaki-pakinabang ako, sana matulungan ko si Seiya na iligtas ang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng bangin, handa nang mahulog, pero agad siyang pinigilan ni Mash. Hindi ko hahayaan na isakripisyo ka. Sigaw niya, ngunit pinigilan siya ng mga bantay at pilit na itinuloy si Lulo sa ritual. Habang akala ng lahat ay katapusan na, biglang lumitaw si Seiya sa likod ng mga bantay at winasak silang lahat sa isang iglap. Nagulat si Lulo, bakit mo to ginawa? Ngayon, hindi na natin makukuha ang espada. Malamig na sagot ni Seiya, espada. Ikaw ang taga-bitbit ng gamit ko. Kung magiging espada ka, sino ang magdadala ng mga iyon? Galit na sumigaw si Levi, sa ginawa mo, hindi na natin makukuha ang sandata para tapusin ang Demon King. Pero sagot ni Seiya, hindi ako naniniwala na totoo ang sinasabi mong sandata. At kahit totoo man, hindi ko kailanman tatanggapin ang ganitong paraan. Hahanap ako ng ibang paraan para siya wasakin. Lalong nagngit-ngit si Levi. Sinubukan siyang pigilan ni Mash, pero bigla silang nanghina at bumagsak sa lupa, hindi na makagalaw. Doon nila napagtanto na nilagyan ni Levi ng lason ang pagkain nila. Natawa siya, ngayon, wala na kayong magagawa. Tapusin na ang ritual. Pero hindi niya alam, pinaikot lang siya ni Seiya. Alam kong gagawin mo yan, sabi niya habang nakangisi. Kaya kunwari lang akong kumain. Ngayon, ikaw naman ang nahulog sa bitag ko. Sa matinding galit, sumigaw si Levi at nagbagong anyo bilang higanteng dragon. Handang patayin si Seiya sa isang iglap. Nang suriin ni Rista ang statistics nito, nanindig ang balahibo niya, mas nakakatakot pa ito kaysa sa lahat ng kalabang hinarap nila noon. Mayabang na sabi ni Levi, sumuko ka na. Hindi mo ako matatalo gamit ang ordinaryong espada. Patay ka na. Ngunit ngumisi si Seiya at sinagot, sinong nagsabing ito ang espada kong gagamitin laban sayo? Hinugot niya mula sa kanyang bag ang Dragon Slaying Sword. Pag pumasok ka sa Dragon Clan, mas mabuti ng handa ka. Handa ka na ba? Sumugod si Levi, diretsyong tinarget si Lulo, pero mabilis na pumagitna si Seiya at iniligtas siya. Mas lalo pang nagngit-ngit si Levi. Akala mo kaya mong protektahan siya mula sa akin? Inihanda ko na ang lahat. Biglang napasigaw si Lulo sa sakit. Ang kwintas sa kanyang leeg ay nagningning, at doon nila natuklasang nilagyan pala ni Levi ng nakamamatay na sumpa. Isa itong sumpang papatay kay Lulo sa loob ng 3 minuto. Ang tanging paraan para mailigtas si Lulo ay ang talunin mismo si Levi. Walang pag-aalinlangan, sumugod agad si Seiya at sa isang malakas na atake, nabawasan ng kalahati ang life points ni Levi. Tuwa ang naramdaman ni Rista. Kung tuloy-tuloy siyang aatake ng ganito, panalo na tayo. Makakatakas tayo rito. Sigaw niya. Pero ngumiti lang si Levi ng malamig at sinabing, malakas ka nga, pero sa kasamaang palad, kulang pa rin yan para talunin ako. Agad siyang nagbago ng anyo, ipinakita ang kanyang tunay na forma, ang buong gintong dragon. Ang tinig niya'y umalangaw-ngaw, ngayon, ako na ang hindi matitinag. Wala ni isang atake ang makakagasgas sa akin. Malamig ang tugon ni Seiya. Hindi ka matitinag, maliban na lang kung ako ang kalaban mo. Hinugot niya ang isang supot, nilunok ang lahat ng speed pills na naroon, at biglang dumobble ang bilis niya. Kinuha niya ang isa pang Dragon Slaying Sword at mabilis na umatake kay Levi ng paulit-ulit. Buong lakas, walang tigil. Ngunit kahit gaano kabilis at kalakas ang mga atake niya, ni isang gasgas ay hindi lumabas sa gintong katawan ni Levi. Lumipas ang 1 minuto, ang sumpa sa kwintas ni Lulo ay malapit nang pumatay sa kanya. Luha ang sabi ni Lulo, tama na, Seiya, huwag mo nang ubusin ang lakas mo. Tinatanggap ko na ang magiging wakas ko. Pero hindi siya pinansin ni Seiya. Patuloy itong lumaban ng buong determinasyon, parang wala nang pakialam sa sarili. Akala ng lahat, sinasayang lang niya ang lakas niya. Pero biglang napansin ni Levi ang kakaiba, hindi pala siya umaatake para patayin siya, kundi para unti-unting itulak siya palapit sa bangin. Gulat na sigaw ni Levi, bakit mo to ginagawa?
Tinutulungan ko lang si Lulo na maging kapaki-pakinabang sayo. Bakit mo siya inililigtas kung wala naman siyang silbi? Mariin ang boses ni Seiya. Huwag mong pagkakamaliin ang halaga niya. Siya ang taga-bitbit ng mga gamit ko. At habang naririto ako, walang sino mang pwedeng humawak o manakit sa kanya. Nang malapit na si Levi sa gilid ng bangin, sinubukan niyang maglunsad ng huling pag-atake. Pero naunahan siya ni Seiya. Naglabas ito ng napakalakas na hampas na tumama kay Levi at itinapon siya pababa sa kailaliman. Mapait ang tawa ni Levi. Akala mo ba mapapatalsik mo ako? May pakpak ako. Lilipad ako pabalik. Pero nang sinubukan niyang lumipad, napansin niyang napunit na pala ang mga pakpak niya. Tuluyan siyang nahulog sa kailaliman. Biglang, mula sa gilid ng bangin, isang dambuhalang espada ang unti-unting lumitaw, isang makapangyarihang sandata na nagningning sa liwanag. Nabigla ang lahat, dahil ayon sa alamat, ang espada lang nalalabas mula roon ay ang Demon Slaying Sword, at lalabas lang ito sa pamamagitan ng sakripisyo ng napiling isa. Tahimik na sinabi ni Seiya, ang espada na to ay nangangailangan lang ng sakripisyo mula sa miyembro ng Dragon Clan. Dahil ibinigay ni Levi ang kanyang buhay, nakuha natin ang espada nang walang ibang kailangang magsakripisyo. Umalis silang lahat sa kuweba. Labis ang tuwa ni Lulo dahil hindi siya naging espada at nanatili siyang kasama ng kanyang kapatid na si Mash. Ngunit lumapit si Rista at sinabihan si Lulo na lumabas muna kasama ang kapatid niya, dahil gusto niyang kausapin si Seiya ng pribado. Pagkaalis nila, sinabi ni Rista kay Seiya, alam kong ang hawak mong espada ay hindi ang tunay na Demon Slaying Sword. Ang totoo, ang orihinal ay may napakalakas na kapangyarihang alamat, pero ang espada mo, wala nito. Kalma lang na sagot ni Seiya, tama ka. Pero sinadya kong gawin ito para walang sino man ang manggahas na lapitan si Lulu muli. Tahimik si Rista, ngunit labis siyang naantig. Sa likod ng malamig at matigas na ugali ni Seiya, nakita niya ang kabaitan at malasakit nito sa mga kasama niya. Paglabas nila ng kuweba, nadatnan nila ang isang grupo ng mga mandirigmang naghihintay. Lumapit ang kanilang pinuno at nagsabi na galing sila sa Old Fortress, at humihingi sila ng tulong kay Seiya upang talunin ang isa sa mga tauhan ng Demon King, ang kalahating demonyo at kalahating langaw na si Bob. Oo, kalahating langaw, ngunit kahit ganoon, isa siyang bangungot sa mga tao ng fortress, walang awang pumapatay ng sinuman. Nakiusap silang tulungan sila ni Seiya na tapusin ito, kaya nagtungo sina Seiya at Rista sa lugar kung saan naninirahan si Bob. Doon nila nakita ang napakalaking pugad na puno ng higanteng mga nilalang na lumilipad. Bawat isa ay nasa level 30, at mahigit 400 ang bilang nila. Tahimik na pinanood ni Seiya ang paligid, pinag-aaralan kung paano niya lalapitin at wawasakin ang mga ito. Pagkatapos ay lumitaw si Bob. Kahit hindi ganoon kataas ang kanyang mga stats, ang nakakakilabot niyang bilis, ay dahilan kung bakit siya napakadelikado. Samantala, may mga knight na nagtago sa kagubatan, umaasang maaambush siya. Pinakawalan nila ang kanilang mga pana, pero wala ni isa ang tumama dahil sa bilis ng mga nilalang na iyon. Napatawa si Bob ng mapanokso at sinabi, ang saya ng larong to. Sige, makisali rin ako. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na hulihin ang ilang knight, dalhin ang mga ito sa himpapawid, at saka ihulog hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, magpapatuloy akong pumatay ng mga karaniwang tao hanggat hindi lumilitaw ang bayani. At sa isang iglap, lumipad siyang palayo. Napagtanto ni Seiya na sinusubukan siyang pinan ng Demon King sa isang bitag para tuluyang tapusin siya. Kaya alam niyang kailangan niyang mag-ingat ng higit pa. Nilapitan niya ang mga natitirang knight at doon niya nakilala ang kanilang pinuno, isang dalagang nagngangalang Rosalie. Malugod siyang tinanggap ni Rosalie at inutusan ang kanyang mga sundalo na maghanda para sa labanan laban kay Bob. Ngunit biglang huminto ang kanyang katulong at nagsabing imposible na itong gawin ngayon dahil sa matinding pinsala at mga kaswalidad. Iminungkahi nitong bumalik na lang sila sa fortress upang palakasin ang depensa at makapaghanda ng maayos bago muling sumalakay. Sumang-ayon si Rosalie at bumalik silang lahat sa matibay na Old Fortress. Doon, tiniyak ng katulong na ligtas sila dahil napapalibutan ang fortress ng iba't ibang uri ng depensa, at mahihirapan ang hukbo ni Bob na makapasok. Dagdag pa niya, ang Supreme Commander, ang alamat na warlord, ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo, ay nasa loob ng fortress, at walang sino mang makakatapat sa kanya. Tinanong ni Seiya nang may pagtataka, kung ganoon siya kalakas, bakit hindi na lang siya ang magligtas sa mundo? Sumagot ang katulong, may dahilan kung bakit hindi siya makalabas sa fortress. Kaya kita dinala rito. Paglaon, pumasok sila sa silid ng konseho.
Ipinahayag ni Rosalie na titipunin niya ang kanyang hukbo at makikipaglaban sa tabi ni Seiya para talunin si Bob, ang tinaguriang Calamity of the Sky. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Seiya na hindi siya papatay ng sinuman, at sa katunayan, aalis siya. Nabigla si Rosalie at napasigaw, "Iiwan mo kami sa gitna ng labanan. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo." Malamig na tumugon si Seiya, "Hindi pa ako handa na harapin ang mga mabibilis na halimaw na iyon. Kailangan ko pang magsanay hanggang makasiguro akong kaya ko silang wasakin." Galit na sumigaw si Rosalie, "Kailangan nating salakayin ang hukbo ni Bob ngayon para ipaghiganti ang mga sundalong namatay." Matalim ang naging sagot ni Seiya, "Ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay. Kung hindi ka basta-bastang umatake ng walang plano, sana buhay pa sila." Sa sobrang galit, inatake ni Rosalie si Seiya gamit ang kanyang sandata, ngunit madaling nasalag ito ni Seiya at itinapon siya palayo. Lalo siyang nagnitngit at muling tinaas ang kanyang sandata, sabay sigaw, "Hindi namin kailangan ang duwag na bayani tulad mo. Ako na lang ang tatalo kay Bob." Ngunit kalmado lang si Seiya at sinabing, "Oo, malakas ang mga stats mo. Pero hindi sapat para talunin siya. Kung mag-isa kang lalaban, mamamatay ka lang ng walang saysay. Mas mabuting manatili ka rito." Agad namang pumagitna si Rista para pakalmayan sila at nagsabi, "Magpahinga muna tayo ng 1 oras, tapos babalik tayo." Kaya umalis sila at naglakbay hanggang marating ang kaharian ng Brandea. Doon ay sinabi ni Rista kay Seiya na hindi siya dapat nagsalita ng ganon kay Rosalie. Ngunit seryosong sagot ni Seiya, "Ang padalos-dalos niyang mga desisyon ang dahilan ng maraming pagkamatay. Kailangan kong palakasin pa ang sarili ko para mapigilan ang mga ganitong trahedya." Naintindihan ni Rista na kahit malamig ang mga salita ni Seiya, ang totoo'y pinoprotektahan lang niya silang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Seiya na kailangan niya ng tagapagsanay na may kakayahang umatake mula sa malayo. Sa kabutihang palad, kilala ni Rista ang perpektong tao para rito. Tumungo sila sa malalim na kagubatan kung saan nila nakilala si Matias, ang alamat ng pana. Hiniling ni Rista kay Matias na sanayin si Seiya upang mapabagsak nila si Bob, ang Calamity of the Skies. Ngumiti si Matias at sinabing tuturuan niya si Seiya ng kanyang natatanging teknik, ang Arrows of Light, isang atakeng hindi kayang iwasan ng kahit gaano kabilas na kalaban. Pumayag agad si Seiya. Habang nag-e-ensayo si Seiya, dinala naman ni Rista sina Mash at Lulo upang hanapan sila ng iba pang tagapagsanay. Sa mga panahong iyon, lumitaw si Sirius. Nang makita niya si Rista, agad siyang kinabahan, takot na baka kasama nito si Seiya. Ngunit mabilis siyang pinakalma ni Rista at ipinaliwanag na si Seiya ay kasalukuyang nagsasanay kay Matias, ang alamat ng pana. Huminga ng maluwag si Sirius, pero nagbabala siya, "Kailangan mong isama si Seiya at tumakas." Simula nang umalis siya, hinahanap na siya ni Adele para patayin. Nayanig si Rista sa narinig at agad siyang kumonsulte kay Arya, na kalmadong nagsabi na imposibleng saktan ni Adele ang bayani, dahil abala ito sa pagsasanay kina Mash at Lulo hanggang matapos ang pagsasanay ni Seiya. Nabuhayan ng loob si Rista sa mga salitang iyon at umalis ng may kapanatagan, pero sa kaibuturan ng puso niya, gusto pa rin niyang makatiyak. Pumunta siya sa silid ni Adele, at doon siya natigilan, nang makita itong nakatayo sa harap niya sa isang nakakakilabot na ayos. Nang inig si Rista habang nagpapaliwanag na dumalaw lang siya para magpasalamat sa tulong ni Adele, ngunit hindi siya pinansin nito at diretsyong nagtanong kung kasama niya si Seiya. Sabi ni Adele, kailangan daw niyang makausap si Seiya. Agad namang sagot ni Rista na mag-isa lang siya, at wala si Seiya sa kanya. Pagkaraan, bumalik si Rista sa kagubatan para tingnan ang kalagayan ni Seiya at binalaan siyang huwag lalabas dahil baka makita siya ni Adele. Ngunit ngumiti lang si Seiya at mayabang na nagsabi, "Tanga ka ba? Nasa likod mo siya." Talaga nga, malamig na tinig ni Adele ang narinig. Lumabas ito, hinugot ang kanyang espada, at galit na sinabi, "Akala mo ba papayagan kitang mabuhay matapos mo akong iwan? Puputulan ko ang ulo mo ngayon." Natakot si Rista at napasigaw, "Seiya, tumakbo ka." Ngunit hindi siya pinansin ni Seiya. Lumakad lang itong kalmado papalapit kay Adele at sabi niya, "Itigil mo tong kalokohan. Nag-e-ensayo pa ako ngayon." Napatulala si Rista sa pagiging malamig ni Seiya, pero mas lalong nagulat siya nang biglang itago ni Adele ang kanyang espada, kumalma, at tahimik na lumakad palayo na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw, at muling sinuri ni Rista sina Mash at Lulo. Natuklasan niyang nagising na ang buong kapangyarihan ng dragon kay Mash,
habang si Lulo naman ay nakakuha ng kakayahang pabilisin o pabagalin ang kahit anong bagay na mahawakan niya. Labis ang tuwa ni Rista, alam niyang sapat na ang lakas nila ngayon para tumulong kay Seiya sa mga susunod na laban. Nang matapos ang lahat ng pagsasanay, bumalik sila sa kastilyo, handa na para sa paparating na digmaan. Pero pagdating nila, gulat silang nalaman mula sa tagapayo ni Rosalie na nauna na itong lumaban mag-isa kay Bob, ang Calamity of the Skies. Alam ni Seiya kung gaano ito kadelikado, kaya agad siyang tumakbo kasama si Rista at ang iba papatungo sa larangan ng labanan. Doon nila nakita si Rosalie na padalos-dalos na sinasalakay ang pugad ng higanteng mga langaw ni Bob. Ginamit ni Seiya ang pagkakataon para ihanda ang kanyang Arrows of Light, umaasang matatapos niya si Bob sa isang tira lang. Ngunit mabilis na nahuli si Rosalie, hawak ngayon sa mga kamay ni Bob na tila pinaglalaroan ang kanyang buhay. Nawala ang tsansa ni Seiya, kaya agad niyang inutusan si Rista na iligtas si Rosalie at ilihis ang atensyon ni Bob upang magkaroon siya ng oras para sa kanyang huling atake. Sumunod si Rista at buong tapang na ginawa ang lahat para ma-distract si Bob, pero naramdaman ng demonyo na may kakaiba. Dinala niya si Rosalie pataas sa kalangitan, sa taas na kahit ang mga mahika o pana ay hindi na makakaabot. Gayunman, hindi sumuko si Rista at patuloy niyang ginulo si Bob habang si Seiya ay maingat na inihahanda ang kanyang tira. Sa wakas, pinakawalan niya ang Arrow of Light, pero nailegan ito ni Bob at mas hinigpitin pa ang pagkakahawak kay Rosalie. Alam na ngayon kung sino ang totoong target. Habang tumatawa sa ere, sigaw ni Bob, "Ako ang pinakamabilis sa langit. Walang makakahuli, walang makakatama sa akin." Kasabay nito, bumuhos ang napakabilis na ulan ng mga pana. Kahit na ilegan ni Seiya ang lahat ng iyon, ginamit ni Bob ang pagkakataon para tukuyin ang eksaktong kinaroroonan niya. Sa isang kisap mata, sumugod si Bob pababa ng sobrang bilis, tiwalang iyon na ang huling dagok. Pero biglang nabiyak ang kanyang dibdib, tinamaan siya ng malalim na sugat. Tumama ang bagong teknik ni Seiya ng direkta, at sa isang huling malupit na tira, tuluyan niyang pinaslang si Bob. Napatigil si Rista at Rosalie, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang lab ang akala nilang imposible at walang pag-asa, pero ngayon ay nagwakas sa tagumpay ni Seiya. Pagkatapos ng laban, lumapit si Rosalie kay Seiya at buong kabab ang loob na humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya at sa gulong dulot niya sa labanan. Ibinunyag din niya ang isang mahalagang impormasyon, ang lokasyon ng isang alamat na kalasag na nakatago sa pusod ng kagubatan. Ayon kay Rosalie, ang kalasag na ito ay kayang harangin kahit ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Demon Lord. Kapag nakuha nila ito, lalo pang lalakas si Seiya. Nagpasalamat si Seiya sa kanya at agad silang umalis kasama si Rista, Mash, at Lulo. Ngunit pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng bangungot. Wasak ang lahat, walang natirang buhay. Naghanap sila ng kahit sinong makakapagpaliwanag kung ano ang nangyari, ngunit wala silang natagpuan. Lahat ay pinatay. At biglang, mula sa anino, lumabas ang isang matandang dwarf na may mapanuyang ngiti. "Sana nagustuhan ninyo ang aking welcome party," sabi nito. "Ipakikilala ko ang sarili ko. Ako si Bal, ang Calamity of the End. At ngayong nakita nyo na ako, ang katapusan nyo ay malapit na." Itinaas niya ang kanyang kamay at tumawag ng isang dambuhalang halimaw. Mula rito, hinugot niya ang alamat na kalasag na binanggit ni Rosalie, ngunit basag ito at wala ng silbi. Malupit siyang tumawa, "Ngayon, wala na kayong kalasag, tulad ng pagkawala nyo ng espada. Wala nang sandatang kayang pumatay sa Demon Lord. Tapos na ang misyon ninyo, ang natitira na lang ay kamatayan." Pagkatapos ay iginuhit ni Bal sa ilalim niya ang isang madilim na magic circle at sinaksak ang sarili. Sa isang nakakatakot na sandali, lumitaw ang isang kakilakilabot na nilalang, ang tunay na Calamity of the End. Nang sinubukan nilang tingnan ang stats nito, nakita nilang lampas ito sa anumang bilang, isang kapangyarihang hindi na kayang unawain. Ipinakawala ni Seiya ang pinakamalakas niyang mahika, pero walang epekto. Isa itong kalabang tila walang kahinaan. Nakita ni Seiya ang kawalan ng pag-asa, kaya agad niyang inutusan si Rista na buksan ang portal. Sa hirap, nakatakas sila. Hingal na hingal, tanong ni Rista, "Ano na ang gagawin natin?" Ang halimaw na yon, sobrang lakas, higit pa sa lahat ng nakaharap natin. Matatag na sagot ni Seiya, "Kailangan kong sumailalim sa mas mabigat na pagsasanay. Kailangan kong palakasin pa ang sarili ko." Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang madilim na portal ang biglang bumukas sa harapan nila.
Muling lumitaw ang nakakatakot na halimaw, nakalusot ito kahit sa dimensional barriers na pumoprotekta sa kaharian. Nanginginig si Rista sa takot at nagtanong, Seiya, anong gagawin natin ngayon? Ngunit sa pagkakataong ito, kahit si Seiya ay natahimik. Walang kasiguraduhan kung paano haharapin ang bangungot na ito. Sa gitna ng takot, mahina niyang nasabi, kung pati si Seiya ay hindi alam kung paano ito tatalunan, sino pa ang makakaya? At sa sandaling iyon, tuluyang nilamon ng takot si Rista, dahil alam niyang malapit na ang kanilang katapusan. Biglang lumitaw ang mga alamat ng kaharian, isa-isang naglabasan at ginamit ang lahat ng lakas nila laban sa nakakatakot na halimaw na parang multo. Sumiklab ang mga espada, lumipad ang mga mahika, at ibinuhos nila ang lahat ng kakayahan nila. Pero kahit isang tama, wala man lang gasgas ang nilalang na yon. Sa sandaling iyon, nang lingunin ni Rista si Seiya para magtanong ng plano, napansin niyang, nawala ito. Oo, tumakbo si Seiya, iniwan ang lahat. Hindi lang siya tumakbo bilang kalahating bayani, dala niya ang buong kabayanihan, at tinakbuhan ang mga kasamahan niya habang hinahabol sila ng halimaw na walang awa. Wala nang nagawa si Ra at ang iba kundi tumakbo rin, habang walang tigil silang hinahabol ng nilalang. Isa-isang humarap ang mga alamat para pigilan ang halimaw, pero wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa lakas nito, hanggang sa lumitaw si Seiya sa harap ni Adele. Sa seryosong tono, sinabi niya, Halimaw, bibigyan kita ng kahit ano ang gusto mo. Tuwa si Adele at sumugod gamit ang kanyang walang hanggang espada, pero kahit siya, ang pangalawang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian, hindi kinaya ang bangis ng halimaw. Bumagsak siyang wala ng lakas. Sabi ni Seiya, kung si Adele nga hindi kaya, kailangan nating puntahan ang pinakamalakas sa lahat. Nagmadali silang lahat at nagtungo sa kanya, si Valkyrie, ang alamat ng pagkawasak. Nang lumapit ang halimaw, tumayo si Seiya sa harap, handa sa laban. Nang umatake ito, umiwas si Seiya at ginamit ang galaw nito para tamaan ang kalasag ni Valkyrie. Sa isang iglap, durog ang kalasag, at nagliyab ang galit ni Valkyrie. Ginamit niya ang buong lakas niya laban sa halimaw. Sunod-sunod ang mga atake pero wala ring epekto. Hanggang sa nagpasya siyang gamitin ang pinakamalakas niyang teknik. Tinaas niya ang kamay niya sa langit at isang napakalaking bakal na kulungan ang bumaba, ibinagsak sa halimaw at ikinulong ito. Pagkatapos, ibinuhos niya ang buong lakas ng pagkawasak, pinulbos ang halimaw hanggang sa wala nang natira. Nagtagumpay siya, pero halos mabasag ang katawan ni Valkyrie sa bigat ng teknik na iyon. Nilapitan siya ni Seiya, humanga, at hiniling na ituro sa kanya ang teknik. Umiling si Valkyrie at sinabing, hindi ito karaniwang kakayahan. Kapalit ng buhay nang gumagamit ang kalaban. Kahit ako, muntik nang mamatay sa epekto nito. Kapag ikaw ang gumamit, siguradong mamamatay ka. Pero sagot ni Seiya, matatag at walang alinlangan, nandito ako para iligtas ang mundong ito. Kung buhay ko ang kapalit, tatanggapin ko. Ituro mo sa akin. Naantig si Valkyrie sa determinasyon niya at pumayag na siyang turuan si Seiya. Nagpunta siya kay Ishtar na may seryosong mukha at sinabing, ang hukbo ng Demon Lord ay nagtipon na sa hangganan ng Old Fortress. Malapit na silang umatake. Maghanda ka, dahil pagkatapos ng labang ito, haharapin mo na mismo ang Demon Lord. Nagpasalamat si Rista at agad naghanda para sa paparating na digmaan. Pagkalipas ng 2 araw, binisita niya si Namash at Lulo at natuwa siya dahil malaki ang pinagbago nila. Ang lakas nila ngayon ay sapat para lumaban sa hukbo ng Demon Lord. Nang matapos ang paghahanda, naglakbay silang lahat kasama si Seiya pabalik sa Old Fortress. Pero may kaba sa puso ni Rista. Napansin niyang hindi sinabi ni Seiya ang karaniwang mga salita niya, I am fully prepared. Kaya napaisip siya. Nang makarating sila sa mga pader ng fortress, nakita nila ang hukbo ng Demon Lord na nakahanay sa hangganan. Parehong panig ay handa, at napakabigat ng tensyon sa paligid. Maya-maya, lumabas ang komandante ng hukbo ng demonyo at idineklara ang pagsisimula ng labanan. Agad na sinuri ni Rista ang statistics nito, napakalakas. Kaya sinabi niya kay Seiya, kailangang kumilos ka. Tulungan mo ang mga sundalo ng fortress sa laban. Pero kalmado lang na sagot ni Seiya, hindi nila kailangan ang tulong ko. Hindi habang nandito siya. Nagulat si Rista, sino ang tinutukoy mo? Tanong niya. At biglang lumitaw ang isang matandang mandirigma. Ang presensya niya pa lang ay nagpaparamdam ng kapangyarihan at autoridad. Lumakad siya ng may dignidad, humarap sa Demon Commander, at sa isang iglap, hinati niya ito sa 2 gamit ang kanyang sinaunang espada.
Nagkagulo ang buong hukbo ng mga demonyo sa takot, pero hindi sila binigyan ng pagkakataon ng matandang mandirigma. Ibinunot niya ang kanyang maalamat na sandata, ang Great Sword of Light, at sa isang napakalakas na hampas, binura niya ang buong hukbo na parang hindi kailanman umiral. Sa tagpong iyon, idineklara ng matandang mandirigma ang tagumpay para sa hukbo ng tao. Namangha si Rista at nagtanong, sino ang lalaking yon na may ganitong nakakatakot na lakas? At malinaw ang sagot, wala nang iba kundi ang maalamat na warlord, ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagulat si Rista nang suriin niya ang statistics nito, lampas sa lahat ng kanyang nakita, halos kapantay ng kapangyarihan mismo ni Seiya. Lumapit ang warlord sa kanila at nagpasalamat kina Rista at sa mga kasamahan nito sa pagprotekta sa fortress. Agad namang sinamantala ni Rista ang pagkakataon at hiniling na sumama siya sa nalalapit nilang labanan laban sa Demon Lord. Pero bigla na lang, nang hindi inaasahan, nang inag ang katawan ng warlord at bumagsak siya sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Rista at laking gulat niya nang makita ang nakakatakot na tanawin, ang matipunong katawan ng warlord ay lumiit, at sa harap nila ngayon ay isang batang mahina at walang magawa. Sa sandaling iyon, tumakbo si Rosalie papalapit at sumigaw, "Ama ko siya." Nabigla si Rista at natanong, paano nangyari yon? Ilang sandali lang ang nakalipas, nakipaglaban siya bilang higanti, pero ngayon isa na siyang bata. Ipinaliwanag ni Rosalie, ganyan ang nangyayari tuwing ginagamit ng ama ko ang buong lakas niya. Sa tuwing matapos ang isang matinding laban, ganito ang nagiging kapalit. Pero hindi nasiyahan si Ra at pinilit siyang sabihin ang buong katotohanan. Napabuntong hininga si Rosalie at nagsabi, kung gusto ninyong malaman ang lahat, sumama kayo sa akin sa kastilyo. Doon ko ipapaliwanag ang lahat ng lihim. Pagbalik nila, unang tinanong ni Rosalie, nasaan ang legendary shield na sinabi ko sa inyo? Diretsyong sagot ni Seiya, nawasak ito ng calamity of the end. Tahimik ang lahat, hanggang sa napuno ng galit at lungkot ang mukha ni Rosalie. Ang kalasag na iyon lang ang pag-asa naming mailigtas ang aking ama, sabi niya, nanginginig ang tinig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ilang taon nang nakikipaglaban ang aking ama, ang warlord, laban sa hukbo ng mga demonyo. Walang tigil, hanggang sa marating niya mismo ang fortress ng kalaban, upang wasakin ang kanilang hari. Pero bago pa namin siya masundan, bigla siyang nagbago, naging bata siya. Sinubukan naming gamutin siya gamit ang lahat ng mahika ng mga mages, pero wala ring nangyari. Isang sumpa ang nakakapit sa kaluluwa niya, kaya tuwing ginagamit niya ang buong lakas, bumabalik siya sa anyong ito. Kaya hinanap namin ang legendary shield para sirain ang sumpa at maibalik siya sa dati. Ngunit malamig lang na sagot ni Seiya, hindi nyo kailangang pag-aksayahan ng oras yan. Hindi ako aasakan inuman sa laban kontra sa Demon Lord. Ang kailangan nyong gawin ay protektahan ang mga tao ng fortress. Kalaunan, nagkita silang muli ng warlord, na ngayoy bumalik na sa anyong adulto. Inamin ng warlord na wala siyang maalala matapos ang laban sa hukbo ng demonyo, pero determinado pa rin siyang lumaban sa Demon Lord kasama si Seiya. So ang tingin ni Seiya sa kanya at sinabing, ayokong sumama ka sa laban. Imbes na tulong, magiging pabigat ka lang. Nasaktan ang warlord sa mga salitang iyon, pero alam niyang totoo ito. Kaya nagpasya siyang manatili at protektahan ang fortress, habang si Seiya ang haharap sa mas malaking digmaan. Biglang dumating ang isang bantay, humahanggos at sumisigaw na bumalik na ang hukbo ng Demon Lord, mas malaki pa kaysa dati, at handa nang sumalakay ng buong lakas. Agad naghanda ang warlord na lumabas para labanan sila, pero pinigilan siya ni Seiya. Ako na ang bahala rito, sabi niya. Kinuha niya si Namash at Lulo, at umalis. Naiwan si Rista kasama ang warlord sa loob ng fortress. Habang naglalakad sila sa mga pasilyo, tahimik na nagsalita ang warlord, kakaiba ka. Alam mo ba, hindi talaga namamatay ang mga bayani at alamat kapag nasawi sila sa mundong ito. Ang kanilang tunay na kaluluwa ay ligtas na itinatago sa isang lihim na lugar hanggang sa matapos ang kanilang misyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pero sa huli kong laban sa Demon Lord, nalaman ko ang isang nakakatakot na katotohanan, lumikha siya ng isang sandata na kayang wasakin ang orihinal na kaluluwa ng isang alamat. Kapag nagtagumpay siya, wala nang makakapidyaw sa kanya. Natigilan si Rista sa takot at nagtanong, paano mo nalaman yan? Sumagot siya sa madilim na tono, dahil sinabi mismo iyon ng Demon Lord sa akin. Bigla niyang hinugot ang isang sandatang may masamang liwanag, ang mismong sandatang nilikha para durugan ang mga kaluluwa. Napasigaw si Rista, bakit mo dala yan? Malamig na sagot ng warlord, kinuha ko ito sa Demon Lord,
para tuparin ang kanyang utos. Sa napakabilis na galaw, itinarak niya ang sandata sa lupa at itinulak si Rista pababa, halos maipit. Habang luhaan, tinanong niya, bakit mo ako gustong patayin? Para patunayan ang aking katapatan sa Demon Lord. Matapos kong masaksihan ang tunay niyang lakas, alam kong hindi siya matatalo. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanya, maipapangalagaan ko ang aking kaharian mula sa ganap na pagkawasak. Itinaas niya ang sandata, handa na sa huling hampas. Pero sa tingin mo ba mamamatay si Rista habang si Seiya ay malapit lang? Syempre hindi. Dumating si Seiya sa mismong sandaling iyon, hinayla si Rista palayo sa tiyak na kamatayan. Gulat ang warlord at natanong, paano mo nalaman na pagtataksilan kita? Tahimik ngunit tiyak ang sagot ni Seiya, dahil walang saysay ang kwento mo. Bakit kaya pinatawad ng Demon Lord ang isang mandirigmang kasing lakas mo? Iisa lang ang sagot, buhay ka pa dahil gusto niyang gamitin ka bilang tauhan laban sa amin. Napangisi ang warlord. Kung alam mo na ang totoo, wala nang dahilan para magpaliban pa. Nilunok niya ang isang kakaibang pil, at sa isang iglap, bumulwak mula sa kanya ang nakakatakot na lakas. Sumugod siya kay Seiya ng ubod ng bilis, humahampas ng marahas at malalim na sugat ang iniwan. Na-realize ni Seiya na hindi na ito laro. Agad niyang inalis ang mabigat na armor para makagalaw ng malaya, tinawag ang pinakamalalakas niyang sandata, at pinalakas pa ito ng todo. Nagbanggaan silang dalawa na halos yumanig ang buong lupa. Hindi na masundan ni Rista ang bilis ng laban. Habang naglalaban, pinuri pa ng warlord si Seiya. Lumampas ka sa lahat ng inaasahan ko, pero dito na ito magtatapos. Sa isang mabangis na hampas, naputol ang braso ni Seiya at tumilapon siya sa lupa, duguan. Habang papalapit ang warlord para tapusin siya, biglang tumayo si Seiya, kahit labis ang sakit. Hinugot niya ang pangalawang espada at mabilis na tinaga ang warlord, naputol din ang braso nito. Nagpalitan sila ng desperadong mga atake hanggang sa pinakawalan ni Seiya ang kapangyarihan ng kanyang espada ng apoy, ang ultimate strike niya na tuluyang tumapos sa warlord. Agad na lumapit si Rista para pagalingin ang naputol na braso ni Seiya. Pero sabi ni Seiya, gamutin mo rin ang warlord. Dalhin mo si Rosalie para makapagpaalam bago siya pumanaw. Sa una, tumanggi si Rosalie. Hindi na yon ang ama ko. Pinagtaksilan niya kami. Ibinente niya ang kaluluwa niya sa Demon Lord kahit lahat ng ginawa niya noon para sa sangkatauhan. Pero binigyan siya ni Seiya ng 2 munting sulo, sabay sinindihan. Walang saysay ang pagsisisi kapag patay na. Gamitin mo ang natitirang oras para harapin siya habang nabubuhay pa. Napayuko si Rosalie at lumapit sa kanyang ama. Sa huling hinga ng warlord, mahina niyang sinabi, patawarin mo ako, anak ko. Ang gusto ko lang ay protektahan ka, pati ang mga tao ng kuta. Hindi ko ginustong humantong sa ganito. Tumulo ang mga luha ni Rosalie habang niyakap ang kanyang ama. Paalam, ama. At doon, binitiwan ng dakilang warlord ang kanyang huling hininga. 2 araw ang lumipas matapos ang matinding labanan. Ipinahayag ni Rosalie ang pagkamatay ng kanyang ama, sinabing ito ay dahil sa katandaan. Mula noon, siya na ang naging pinuno ng kuta. Samantala, si Seiya ay nagpapagaling pa rin mula sa malulubhang sugat, pero mabilis siyang gumaling at muling bumalik ang lakas niya. Nagpasalamat siya sa kanyang mga kasama sa lahat ng suporta sa kanilang paglalakbay, at sinabi niyang magpahinga muna sila at mag-enjoy sa syudad bago ang huling laban nila sa Demon Lord. Masayang pumayag ang lahat at nagliwaliw. Pero pagbalik nila sa kuta, nagulat sila, na wala si Seiya. Wala ni Bakas. Natarante si Rista at hinanap siya sa lahat ng sulok, nanginginig sa takot. Baka raw gumawa na naman si Seiya ng mapanganib na bagay mag-isa. Agad siyang tumakbo kay Ishtar na nasa tabi ng sagradong puno ng buhay. Doon, ibinunyag ni Ishtar ang katotohanan. Pagkaalis nyo, pumunta na siya para harapin ang Demon Lord mag-isa. Nagulat si Rista. Imposible yan. Hindi basta-basta kumikilos si Seiya nang walang plano. Alam mong may hawak ang Demon Lord na sandatang kayang sirain ang kaluluwa ng isang alamat. Nangangahulugan yun na nasa matinding panganib siya. Pwede siyang mamatay ng tuluyan. Tahimik na sagot ni Ishtar, kaya nga siya pumunta mag-isa. Ayaw niyang may iba pang madamay. Umiling si Rista, halos di makapaniwala. Hindi yan totoo. Si Seiya ay malamig, wala siyang pakialam sa iba. Hindi siya magpapaalipin sa damdamin para lang isakripisyo ang sarili niya para sa amin. Ngumiti si Ishtar. Akala mo lang yon. Sa totoo lang, lahat ng malamig niyang mga salita at mahigpit na ugali ay paraan lang para itago ang kagustuhan niyang protektahan kayo. Napaiyak si Rista. Kung ganon,
Bakit hindi siya nag-ensayo muna tulad ng dati para palakasin pa ang sarili niya bago umalis? Sagot ni Ishtar, naabot na ni Seiya ang sukdulan ng kanyang lakas noon pa, kahit bago pa siya sumali sa Dragon King Clan. Wala nang may dagdag ang mga training niya, kaya pinili niyang pag-aralan ang huling kakayahan ni Valky at harapin ang Demon Lord mag-isa, kahit kapalit nito ang buhay niya, dahil mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng mundo kaysa sa sarili niyang buhay. Nanghina si Rista sa pag-iyak. Bakit? Bakit niya ako gustong protektahan ng ganito? Hindi naman ito laban niya mag-isa. Mabigat na buntong hininga ni Ishtar. Ginagawa niya ito hindi lang para sa mundo, kundi para bayaran ang utang na hindi niya kailanman nabayaran noon. Biglang may lumitaw na grupo ng mga adventurer sa gubat, at kasama nila si Arya. Mabilis na lumapit si Rista, gulat na gulat. Arya, bakit ka nandito? Bakit kasama mo sila? Seryosong sagot ni Arya, ito ang mga alaala ko mula sa mundong minsan kong ginabayan. Doon, pinili ko si Seiya bilang bayani para iligtas ito. Pero ibang-iba siya noon, mahilig lang sa laban at pakikipagsapalaran. Walang takot pero laging nakakahanap ng paraan para manalo. Umusad ang kanyang paglalakbay hanggang sa natira na lang ang isang laban, ang huling labanan laban sa Demon Lord. Sa laban na iyon, ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya at sa huli, tumama siya ng isang suntok na dapat ay tatapos na sa lahat. Akala ng lahat, tapos na ang lahat. Ang tagumpay ay nasa kanila na. Pero bigla na lang bumangon muli ang Demon Lord, ang mga sugat nito ay ganap na naghilom na para bang hindi man lang ito nasaktan. Sinubukan siyang pigilan ni Arya, ngunit sa isang iglap, nilamon siya ng halimaw sa harap ng kanilang mga mata. Naiwan na lamang si Seiya at ang kanilang healer. Nakiusap si Seiya na gamutin siya para makipaglaban muli, ngunit malungkot na sinabi ng healer na ubos na ang kanyang kapangyarihan. Sumugod ang Demon Lord papunta sa kanya. Pinilit ni Seiya na tumayo, pero sobrang hina na ng kanyang katawan. Paulit-ulit siyang bumagsak, hindi na niya maitaas ang kanyang espada. Sa labis na kawalan ng pag-asa, napaluha siya. Napagtanto niyang lahat ng kasama niya ay namatay dahil sa kanya, hindi niya sila naprotektahan. Sa puntong iyon, natigilan si Arya sa kanyang pagkukwento. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang inamin niyang siya ang dahilan ng kabiguan ng misyon. Kung mas pinaghandaan lang sana niya, kung mas marami siyang nalaman tungkol sa Demon Lord, baka natalo nila ito at nailigtas ang mundong iyon. Dahil sa kanyang kapabayaan, nawala ang lahat. Napasubsob si Rista sa pag-iyak, hindi niya agad maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang sakit na nararamdaman niya, hanggang sa maalala niya kung ano ang kapalit ng pagiging Goddess of Healing. Inalay niya ang sarili niyang mundo at binura ang lahat ng alaala tungkol dito. Doon niya tuluyang naunawaan si Seiya. Ang malamig na ugali nito ay hindi galit, kundi takot na maulit muli ang trahedyang iyon. Hindi niya tinrato si Rista ng masama para saktan ito, kundi para protektahan siya. Habang tumutulo ang luha, mahigpit niyang sinabi, hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko siya hahayaang lumaban mag-isa, kahit anong mangyari. Pinilit siyang pigilan ni Arya, ngunit matatag ang kanyang pasya. Sa huli, binuksan ni Arya ang isang portal at ipinadala siya sa larangan ng labanan ni Seiya. Pagdating ni Rista, nadatnan niyang naglalaban sina Seiya at ang Demon Lord. Isinuko na ni Seiya ang lahat, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya tuluyang mapatay ang halimaw. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Seiya ang ipinagbabawal na kakayahan ni Valky. Napakalakas ng enerhiya nito na halos sirain ang Demon Lord. Ngunit kahit halos wasak na, patuloy pa rin itong nabubuhay. Sa desperadong sandali, hinugot ni Seiya ang Underworld Sword at itinarak ito diretso sa ulo ng Demon Lord. Isang malakas na pagsabog, at tuluyan nang naglaho ang halimaw. Tapos na ang digmaan, ngunit napakalaki ng kapalit. Damyugo ng todo ang katawan ni Seiya, unti-unting nauubos ang kanyang buhay. Bumagsak siya sa lupa, wala ng lakas. Mabilis na lumapit si Rista at ginamit ang lahat ng kanyang healing magic para iligtas siya, ngunit hindi sapat. Sa sobrang desperasyon, inalay niya ang lahat ng natitirang enerhiya ng kanyang buhay para sa kanya. Sa himala, nabawi ni Seiya ang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, biglang lumitaw muli ang Demon Lord mula sa isang madilim na portal. May nakakatakot na ngiti sa kanyang labi. Akala nyo ba basta ko na lang kayong iiwan? Hindi, lahat kayo, isasama ko. Naglabas siya ng napakalaking bowl ang enerhiya, parang nagliliyab na araw na kayang sirain ang buong planeta sa isang iglap. Napuno ng takot si Rista, ito na ang katapusan. Ngunit si Seiya, kahit halos wala ng lakas, ay hindi pumayag na matapos ang kwento sa ganitong paraan.
Pinilit niyang tumayo at muling ginamit ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Sinubukang tumakas ng Demon Lord, pero nahuli na siya ni Seiya sa kanyang bitag. Sa isang malakas na hampas, tuluyan na niyang winasak ang Demon Lord. Pero hindi tinantanan ng kapangyarihan si Seiya. Narinig niya ang tinig nito sa loob ng kanyang isip. Ginamit mo ako ng 2 beses. Ngayon, oras mo nang magbayad. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan, parang natutunaw sa hangin ang bawat selula. Tumakbo si Rista, ginamit ang lahat ng natitirang lakas sa pagpapagaling sa kanya, ngunit hindi ito gumana. Patuloy siyang umiiyak, paulit-ulit na inuubos ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya. Hinatak ni Seiya ang kamay niya, mahina at nanginginig. Huwag ka nang umiyak, wala nang dapat ipaglaban. Sa wakas, ngayong pagkakataon, naprotektahan na kita. At sa mga salitang iyon, tuluyan nang naglaho ang katawan ni Seiya, nagbasag-basag at nawala sa hangin. Bumagsak si Rista sa lupa, umiiyak ng buong sakit, hindi matanggap na ganito natapos ang dakilang bayani. Doon nagtapos ang alamat ni Seiya, ang kwento ng bayani na iniligtas ang mundo, kahit kapalit nito ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng digmaan, nang bumalik na ang kapayapaan, muling nagtipon si Rista kasama ang lahat upang magpaalam. Nagpasalamat siya sa kanila sa paglalakbay at sinabing mananatili silang buhay sa kanyang puso magpakailanman. Pagbalik niya sa kaharian ng Brandy, dala niya ang lungkot ng pagkawalang hindi kayang mapunan. Naligtas nga ang mundo, ngunit nawala sa kanya si Seiya magpakailanman. Nanatili siyang bihag ng kalungkutan hanggang sa muling lumitaw si Arya at sinabing gusto siyang kausapin ni Ishtar. Agad siyang nagtungo kay Ishtar, ngunit sinalubong siya ng malamig na titig. Nilabag mo ang batas ng Brandy, sabi ni Ishtar. At dahil dyan, kailangan mong pagbayaran ang parusa. Ipapadala siya sa isang SS class na mundo, isang mundong ganap ng nawasak. Doon, hindi niya magagamit ang kahit alin sa kanyang mga kapangyarihan. Nagulat si Rista sa narinig, ngunit agad na tumutol si Arya, hindi ito posible. Wala nang pag-asang mailigtas ang mundong iyon. Tapos na iyon. Ngunit ngumiti lang si Ishtar at mahinahong sumagot, at dahil imposible nga, ibibigay namin sa kanya ang tamang bayani. Iniabot niya ang isang papel na naglalaman ng pangalan ng bayani na itatalaga sa kanya. Hawak ni Rista ang papel, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang tumama ang kanyang mga mata sa pangalang nakasulat doon, napahinto siya. Ang pangalan ay si Seiya, ang tanging bayani na may kakayahang iligtas ang isang mundong wala ng pag-asa. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga luha ng kalungkutan, kundi luha ng tuwa. Sa wakas, muli na niyang makikita si Seiya. Lubos siyang nagpasalamat kay Ishtar mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at agad na tumakbo, handang simulan ang panibagong paglalakbay, panang saya, pag-asa, at pananabik na muling makasama ang kanyang bayani. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.